Sa bayan ng Maynila, isang marangyang salusalo ang paanyaya ni Don Santiago de los Santos na mas kilala bilang Kapitan Tiago sa bahay niyang daang Anluwage na karatig ng Ilog Binondo. Gaya kang lahat ng mamamayan sa nasabing imbitasyon sapagkat si Don Santiago ay isang mabuting tao, mapagbigay at bukas palad sa mga nangangailangan. Sa dagsang mga bisita, isa rito ay sina Padre Damaso, isang Pransiskano, Padre Sibila Dominicong Curo, maisang tinyente ng Guardia Civil at isang dayuhan na nagpaliwanag na sarili niyang gastos ang pagpunta sa Pilipinas. Ninais ng dayuhan na malaman ang asal ng katutubong Pilipino at pakay nito ay magkaroon ng kabatiran tungkol sa lupain ng Indio. Likas na manlilibak si Padre Damaso kung kaya't nagbunga ng mainit na balitaktakan nang mabanggit ng dayuhan ang tungkol sa monopolyo ng tabako. Ang panlalait ng mga Espanyol sa mga Pilipino sa nakalipas na mga araw ay napasok din sa usapan. Mas sa palawak ito sa pagkakalipat ni Padre Damaso sa ibang parokya matapos ang 20 taong pagsisilbi. Sinabi ng praile na ang hari ay di dapat manghimasok sa pagpaparusa ng simbahan sa mga erehe. Ipinaliwanag naman ng tinyente na may karapatan ng hari sapagkat siya ang kinatawang kapitan ng bansa. Ipinakilala ni Kapitan Tiago si Crisostomo Ibarra sa pagsasabing ito'y anak ng kanyang kaibigang namatay at kararating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Tinangkang kamayan ng binata si Padre Damaso sa pag-aakala na siya'y matalik na kaibigan ng yumaon niyang ama. Siya'y napahiya at dagling tumalikod at napaharap sa tinyenteng kalaunan ay nakausap niya ng mabuti. Nagpapasalamat ang tinyente sapagkat dumating ang binata nang walang anumang masamang nangyari. Basag ang tinig ng tinyente nang sabihin niya sa binata na sana ito'y higit na maging mapalad sa kanyang ama. Ayon sa tinyente, ang ama ni Ibarra ay isang taong mabait. Ang ganitong pagpuri ay pumawi sa masamang hinala ni Ibarra tungkol sa kahabag-habag na sinapit ng kanyang ama. Ang pagsulyap ng praile sa tinyente ay sapat na upang layuan niya ang binata. Naiwang mag-isa si Ibarra sa bulwagan ng walang kakilala. Gaya ng kaugaliang Aleman, pinakilala niya ang kanyang sarili sa mga taong kamukha niya sa mga panauhin. Ang mga lalaki lamang ang tanging niyang nakilala. Nang malapit na tawagin ang mga panauhin para maghapunan, lumapit si Kapitan Tinong kay Ibarra para kumbidahin sa isang pananghalian kinabukasan. Tumanggi sa anyayang binata sapagkat nakatakda siyang magtungo sa San Diego sa araw na natura. Ang bawat isa ay nagsimula ng kumain sa handaan. Banas sa banas si Padre Damaso nang sinikaran niya ang lahat ng nadadaanan niya hanggat masiko niya ang isang kadete na walang ibang ginawa kundi ang di pag-imik. Ang magkabilang dulo sa pagkainan ay pinagtatalunan ng 2 pari kung sino ang uupo roon. Tanging si Ibarra lamang ang nakakuha ng masasarap na parte ng tinulang manok na sinadya bilang utos ng kapitan. Habang ang iba na may leeg at pakpak lamang, nagbunga ng kaguluhan nang biglang sumabad si Padre Damaso sa usapan ni Doña Victorina at Crisostomo. Kalmang sinagot ni Ibarra ang wika ni Padre Damaso. At siya'y nagpaalam sa kay Kapitan Tiago matapos siya ay nilait ng praile. Ngunit, siya'y nangakong babalik kinabukasan. Sa gabing iyon, isinulat ng binata sa kolum ng Estadios Coloniales ang tungkol sa pakpak at leeg na naging sanhi ng alitan sa salo-salo. Narating ni Ibarra ang liwasang Binondo sa kanyang paglalakad. At doon, nakasalubong niya ang isang tinyente. Sa kanilang usapan, natuklasan niya ang tunay na sinapit ng kanyang ama hanggat ito'y mabawian ng buhay. Maraming mga bintang ang ipinukol sa ama, at ang isa rito
ay ang pagpatay sa isang kolektor ng buwis. Siya rin ay pinaratangang erehe at filibustero. Ang malubhang sakit sa loob ng bilangguan ang nagudlot ng pagkamatay sa yumao niyang ama. Sa kayang Kalesa, dumating si Ibarra sa Fonda de Lala bitbit ang matinding pagod at kalungkutan. Ginala niya ang kanyang isipan mula sa magulong guni-guni sa pagtanaw sa isang maliwanag na bahay na kabilay ilog mula sa bintana. Dinig niya ang kalansing ng kubyertos at pinggan at ang tugtugi ng orkestra. Kung nagmasid ng gusto si Ibarra, makikita niya ang isang magandang binibini na nagngangalang Maria Clara na matyagang inaayusan ng buhok ni Doña Victorina. Maliban sa isang batang Pransiskano, ang mga Kastila, Pilipino, pari, inchik at militar na panauhin ay nabigani sa kagandahan ng dalaga. Si Ibarra ay madaling nakatulog sa paglalim ng gabi. Ngunit ang batang Pransiskanong payat at putlain ay gising buong magdamag. Si Ibarra ay madaling nakatulog sa paglalim ng gabi. Ngunit ang batang Pransiskanong payat at putlain ay gising buong magdamag.